Nakita ko sa ibang lugar tulad sa Cagayan, umaabot ng 44, 45 degrees ang heat index. So nararamdaman ng bata is 44, 45. So lampas sa lagnat tong nararamdaman niya. Kaya ang panawagan ko sa ating mga punong guro, huwag nilang ipilit na pumasok ang bata sa eskwelahan dahil baka mag-dehydrate yung bata, baka marami tayong nababasa na nagko-collapse yung bata dahil nga sa extreme heat. Isa sa mga natutunan natin sa pandemic ay yung blended learning. Kahit na mayroong pandemya, may bagyo, may lindol, or ganitong kainit ang panahon, ang pag-aaral ng bata pwede ipagpatuloy sa pamamagitan ng blended learning. At sa ngayon, ginagamit pa rin yung tinatawag nating self-learning modules. Hindi yung pinalitan even after the pandemic kasi kung matatandaan natin, next year may bago tayong curriculum. So habang inaantay natin yung bagong curriculum, ginagamit pa rin ngayon yung self-learning module. So in other words, kung ang principal magdidesisyon na i-cancel yung klase, pwede pa rin mag-aral yung bata sa bahay gamit yung self-learning modules niya at pwede pa rin sila gumamit ng let's say, ng internet o pwede rin yung tinatawag nating asynchronous. Ito yung rini-record ng teacher yung pagtuturo niya at pwedeng panoodin ng bata sa YouTube at or sa Facebook Live. So pwedeng gawin rin yun. So ang ibig sabihin, merong flexibility ngayon ang mga guro natin, ang principals natin na pumasok sa blended learning.